Para sa mga gabi na kailangan mo ng malalim at payapang pagtulog, halika't samahan mo kami sa isang paglalakbay pabalik sa panahon sa mga tahimik na burol ng Judea. Pakinggan ang kwento ni David, isang pastol na natagpuan ng kapayapaan sa gitna ng kadiliman. Sana'y gabayan ka ng kwentong ito sa isang mahimbing na pagtulog. Sa malawak at tahimik na tanawin ng mga burol ng Judea, sa ilalim ng kalangitan na napunuan ng libu-libong bituin na kumikinang na parang diamante, nakahiga si David, isang batang pastol. Ang kanyang balabal ay nakalatag sa lupa at ang ulo niya ay nakapatong sa kanyang bisig habang nakatitig siya sa itaas. Ang hangin sa gabi ay malamig at sariwa. Nagdadala lamang ng banayad na tunog ng kanyang mga tupa na payapang nagpapahinga at ang pabulong na himig ng hangin na dumadaan sa mga damo. Hindi ito ang unang gabi na siya ay nagbantay. Bilang isang pastol, ang kanyang buhay ay puno ng mga ganitong sandali, mga oras ng pagbabantay, pag-iisip, at malalim na kapayapaan. Sa bawat pagdaan ng oras, habang ang buwan ay dahan-dahang umaakyat sa kalangitan, isang malalim na kapayapaan ang bumabalot kay David. Hindi ito ang kapayapaan ng katahimikan lamang, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na mayroong isang mas malaking kapangyarihan na nagbabantay, tulad ng pagbabantay niya sa kanyang kawan. Naalala niya ang mga salita na itinuro sa kanya ng kanyang mahal na ina noong bata pa siya. Mga salita na nagbibigay ng aliw at lakas na bumubulong sa kanyang puso tulad ng isang banayad na kanta. Ang Panginoon ng aking pastol, bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay parang isang malambot na kumot na dahan-dahang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi ako kukulangin. Habang binubulong niya ang mga salitang ito, nararamdaman niya ang init at katiyakan nito. Hindi siya nagugutom, hindi siya nauuhaw, at alam niyang ligtas ang kanyang mga tupa. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, patuloy niya, at sa kanyang isipan, naganap ang larawang ito. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malawak na bukid. Ang damo ay lunti at malambot sa ilalim ng kanyang likod. Ang amoy ng sariwang damo at ang matamis na halimuyak ng mga ligaw na bulaklak ay tila sumasaludo sa kanya. Walang pagmamadali, walang alalahanin. Lamang ang payapang presensya ng isang lugar na puno ng saganang pahinga at sustansya. Naramdaman niya ang lamig at ginhawa ng lupa at ang bawat ugat ng pagod sa kanyang katawan ay dahan-dahang lumuluwag. Pagkatapos, lumitaw ang susunod na bahagi ng pangitain. Inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Sa kanyang isipan, nakita niya ang isang malinaw at kalmadong ilog na napakalinaw, kaya't ito ay sumasalamin sa kumikinang na mga bituin sa kalangitan sa itaas. Ang tubig ay hindi umaagos ng mabilis, kundi nananatili, tahimik at payapa. Inilarawan niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa tabi nito. Nararamdaman ang lamig ng tubig sa kanyang mga daliri. Ang bawat patak ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan na umaagos sa kanyang mga ugat. Ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng pagod ay bumibitaw. Isang lugar
ng tunay na pananariwa. Pinananariwa niya ang aking kaluluwa, bulong niya, at naramdaman niya ang kanyang espiritu na nagiging kalmado at buo. Humugot si David ng malalim, mabagal na hininga, at naramdaman niya ang ritmo ng kanyang paghinga na bumabagal at lumalalim. Ang kanyang katawan ay naging mabigat. Nalulubog sa lupa na sumusuporta sa kanya. Ang mga alalahanin ng araw, tulad ng nakakalat na mga tupa na dahan-dahang nagtitipon sa isang ligtas na kumpol, ay nagsimulang matipon at unti-unting lumulubog sa isang mapayapang pagtulog sa loob ng kanyang isip. Ligtas siya, protektado, at lubos na inaalagaan ng isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa kanya. Habang ang buwan ay patuloy na tumataas, naglalabas ng mahaba, malambot na mga anino sa kabuuan ng mga burol, at ang mga tunog ng gabi ay nagiging mas banayad. Ipinikit ni David ang kanyang mga mata. Ang mga salita ng awit ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang puso, isang walang hanggang uyayi ng katotohanan at pangako. Tiyak na susundan ako ng isang kabutihan at awa sa lahat ng araw ng aking buhay, at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sa mga mapayapang kaisipang ito, sa pagkaalam na siya ay pinapanood at minamahal, siya ay nakahiga sa isang malalim, tahimik at walang problema na pagtulog, naliligo sa tahimik na kapayapaan ng bukid ng pastol. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mong marinig ang aming mga sleep stories, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click lang ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga bagong videos na makakatulong sa iyong pagtulog. Maraming salamat sa pakikinig.